Hello, magandang umaga po. Ito naman napaka-buwisit talaga ito ng Comelec na 'to. Ang tigas ng ulo, sinusuwag ang Supreme Court. Akalain mo na naman, nag-utos na ang Supreme Court na hindi na puwedeng pumalit ang second placer sa eleksyon doon sa nanalo kung na-disqualify ang panalo. Bakit niyo binigay kay kay Abante yung ano yan? Bakit niyo binigay kay Abante ang puwesto ng pagka-congressman? Pinroklaman niyo na siyang panalo, na gayong second placer lang siya. Ang inyong katwiran na hindi naman, alam ko naman na niyayari niyo lang dahil hindi natural born si Joey Oy. Mr. George Erwin Garcia, hindi na ito usapin kung natural born o hindi natural born si Joey Oy. Usapin na po ito kung tama ba ang ginawa mo o hindi. Ang problema sa iyo, Mr. Garcia, ay you were already put on the spot. Alam mo na po na naglabas na ng desisyon ang Supreme Court na hindi na pwede simula ngayon, hindi na pwedeng iupo ang second placer kapag ang nanalo ay na-disqualify. Kaya dapat ang ginawa nyo dyan ay dapat ang wala kayong iupo, magkakaroon po ng special election para sa pagka-congressman ng 6th District ng Manila. Bakit nyo inupo? Tapos kanina, si kay Carranza, ginawa nyo rin, talunan. Ginawa pa ni Carranza na bahay ang Office of the Mayor. Kakahiya kayo. Talunan nga kayo, pinagpipilitan nyo sarili ninyo. Ikaw, Abante, talunan ka. Bakit pinagpipilitan mo sarili mo sa 6th District? Oh, magagalit si Pastor Rodi Rabi sa'yo. Bakit mo pinipilit sarili mo na uupo? Ha? Sobra-sobra talaga kayo. Talaga kayo inaabuso, pagtudo, abuso yung ginagawa ninyo. Sa makatwid ay kayo ang may hawak ng kapangyarihan. Lahat ng gusto nyong gagawin ang gagawin nyo. Iniisip na yung ang pangalan ng decency, yung wala ng kadesentihan. Talagang sinuwag nyo na lahat ng batas ng katahimikan, batas ng konsensya, batas ng Supreme Court na nagsasabi na hindi pwedeng umupo ang second placer, and yet pinroklaman ninyo na nanalo si Benny Abante. Kaya magagamit sa iyo si Joey Biber. Joey. Magagalit siya si Maharlika niyan. Magagalit siya si Banat Bay niyan. Naku, nakakahiya talaga. Si Isko, magagalit sa iyo niyan. Siyempre, protektado ni Isko si Kwan. Kandidato ni Isko si Joey Oy. Pero hindi yung pinag-usapan natin. Ang sa atin lang, ang sa akin punto lang, batas ay batas. Ang lahat ng desisyon ng Supreme Court ay batas. Sinabi ng Supreme Court na nilabas noong June 19, 2025 na mula ngayon, mula ng June 19, 2025, ay hindi na pwedeng umupo bilang panalo ang second placer sa eleksyon kapag ang nanalo ay ma-disqualify. Hindi ko na itatanong kung disqualified ba talaga o hindi si Joey Oy. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kung disqualified ba si Joey Oy, hindi po pwedeng iupo na congressman na panalo si Benny Abante. Kapariha din siya kay General Carranza na kapal ang mukha na nakatira na sa mayor's office ng Silang, Cavite. Ano ba yung kaso ni Joey Oy? Pero anyway, bago ko i-discuss yung kaso ni Joey Oy, I'm taking advantage of this opportunity na kung sino man mga nakakakilala kay Joey Oy, advise him itong advice ni Tirador sa kanya. Anong gagawin niya? Ang gagawin niya, total naka-take out na rin siya. Kung di kaya mag-take off siya. Kasi hindi pa naman final ang
tanggal ng kanyang proclamation. Total na proclaim na siya. Mag-take out siya, manumpa siya. Pagkatapos siya manumpa, magsampa siya ng, at the same time, magsampa siya ng petition sa Supreme Court sa pamamagitan ng Rule 64 na may relasyon sa Rule 65. Alam ng mga abogado yan ni Joey Oy. Pagkatapos ng sampa doon, at the same time, pasok siya sa Congress. I-submit niya yung papel niya na Certificate of Proclamation. Tapos, i-submit niya yung katwira akwan, yung pruweba na nagsampa siya ng apela sa Supreme Court para hindi magiging final yung desisyon ng Court of Appeals, ng COMELEC. Kasi ito po, nakalagay na po sa balag ng alanganin. Napaka-crucial ito. Naglalaban-laban na dito ngayon ang authority or jurisdiction ng COMELEC o ng House of Representative Electoral Tribunal. Sino ba sa dalawa nito? Kasi June 13 na sa ngayong araw na ito. At ang gagawin ni Joey Oy, kung nakapanumpa na siya, mag-enter na siya ng office, pasukin niya na yung opisina, mag-report na siya sa Secretary General ng House of Representatives na si Reginald Velasco. Para kung makapasok na siya, hindi na siya pwedeng tanggalin. Mahihirapan yung talunan, yung mga anak ng demonyo na pastor na yan. Ay, dapat hindi yan iupo. Talo ka, Mr. Beni Abante. Para kang hindi ka marunong kumilala ng katotohanan. Akala ko ang missionary ay para sa katotohanan. Hindi ba magagalit si Jesucristo sa iyo niyan? Hindi si manner na pinakita lang siya ni Pastor Rodi Rabi ang titulo ng lupa niya na minana ni Pastor Rodi Rabi sa tatay niya. Tapos gusto mo ipangalan mo na sa pangalan mo ang lupa. Inaalok lamang ni Pastor Rodi Rabi na gagamitin sa gamit na simbahan. Hindi yun inalok sa iyo para ibigay sa iyo. Ganun pong katwiran, ganun pong ugali nito. Pasensya ka na, Pastor Beni Abante. As much as I do not like to call you pastor, but still, just in the name of respect, I'll call you Pastor Beni Abante rather than congressman. Kasi pag tinawag ka congressman, associated yan sa isang buhaya. Ha? So, ano ngayon, ladies and gentlemen, ang gagawin natin kung ganito ang ating sistema sa Pilipinas? O ngayon, paano ba tatalakay natin? Anong ginawa nilang dahilan o katwiran na diniklara nila na hindi natural born Filipino si Joey Oy? Ganito po yan. Ang personal na circumstansya ni Joey Oy ay ganito. March 15, 1962, ipinanganak siya sa Santa Mesa, Manila. Ang nanay niya, pure Filipina. Ang tatay niya, Chinese. Tapos, ang ginawa niya, naman ang tatay niya, 1967, nakakuha siya, nagsampa ng petition para maging Pilipino. Ito si tatay ni Joey Oy. At syempre, nilagay na diyan kasi kasal siya doon sa Pilipina. Nilagay niya doon yung mga anak niya. Syempre, kasama yan si Joey Oy siya nilagay sa anak niya. So ngayon, nung nagdesisyon, 1967, ginawara ng citizenship ng Pilipino si tatay ni Joey Oy. Anong ibig sabihin nun? Naturalized ang tatay niya. Tapos si Joey Oy naman, nanay niya, Pilipina, nung ipinanganak, sa panahon ng 1935 Constitution na namamayani sa panahon na yon. Ladies and gentlemen, ang doktrina kasi, kung kailan ka pinanganak, yon ang susundin na Constitution ang namamayani sa iyo. So, pinanganak siya by birth, kasi by birth ang pinagbasihan. By birth, si Joey, nanay niya Pilipina. Ang tatay niya, Chinese. Kung susundin mo 1935 Constitution, nagsasabi sa 1935 Constitution natin ng Pilipinas na ang sinuman na anak ng Pilipina sa hindi Pilipino na tatay ay kailangan na pagdating ng kanyang age of majority ay
mamili siya ng citizenship ng Pilipino bago siya kilalanin na Pilipino. Ang tanong diyan ganito. Naiiba ba ang sitwasyon kung ang tatay niya ay hindi naging forever na Chinese, naging Filipino rin noong 1967? At sa batas, sa doktrina, sa naturalization, ang isang tao na nagpetisyon para maging Pilipino, ang lahat po ng anak niya na minor de edad ay automatic na Pilipino. Without doing anything, maging Pilipino. Ang tatay niya lang naturalized. Siya ay hindi. So, ibig sabihin, Pilipina ang nanay niya, kailangan niya mag-oath, manumpa, gumawa lang sa sinumpang salaysay na gusto niya Filipino citizenship. Pero bago siya makagawa, minor de edad pa lang siya, naging Pilipino tatay niya. So, hindi niya na kailangan manumpa. Kasi Pilipino ng tatay niya. At na-cure ng defect. Kahit naturalized pa yung citizenship ng tatay niya, it boils down into the question of whether or not Joey Oy. The question eventually is, was there any requirement for Joey Oy to perform an act for him to be a Filipino citizen? Answer, there's no more. Bakit? Hindi niya na kailangan mag-take oath dahil na sa nanay niya Pilipina at tatay na Chinese. Kasi yung tatay niya Chinese ay naging Pilipino na rin. Pero ang ginawa ng COMELEC, dinisqualify siya. Nung dinisqualify siya, pinroklama, diniklara na panalo si Abante. Pagkatapos nun, umapila si Joey Oy. Within 5 days, nakasampa siya. Nagdesisyon ngayong araw lang, ngayong umaga. Pilit na hinahabol na makaupo si Abante. Nagdesisyon na final na binasura ang motion for reconsideration ni Joey Oy, ni Luis Joey Oy. Binasura. Tapos, gusto nila makatake out kaagad si Abante. At makatake out, una-unahan sila dun sa, ang mangyari niyan, mag-uunahan sila dun sa Secretary General ng House of Representatives. Dadalhin ni Abante ang kanyang Certificate of Proclamation. Dadalhin din ni Joey Oy ang kanyang Certificate of Proclamation na binigay nung una. So maguguluhan ngayon ng Secretary General. Kanino bang tatangkapin ko? Pero sa pagsumiti ni Joey Oy, dapat may kaakibat ng petisyon. Kailangan ngayong araw mismo gawin niya ang rules, ang petition for certiorari under Rule 64 in relation to Rule 65. Kasi within 30 days niya pwede gawin yan. Bakit siya mag-antay sa 30 days kung mag-uunahan sila ni Benny Abante doon sa pintuan ng Office of the Secretary General of House Representatives? Ina-advise ko sa kanya na unahan niya. At kung bakit ko ina-advise, sapagkat ganito po yung batas. Pagdating ng, pag nag-enter na ng opisina ng congressman, si Joey Oy, ang jurisdiction ngayon ng House of Representatives ang mamayani. Wala nang jurisdiction ang COMELEC. Okay? Ganun lang yan. Pero kung hindi siya maka-enter, hindi siya makonsidera na member ng House of Representatives. At kung hindi siya makonsidera na member ng House of Representatives, ang jurisdiction magpapaiwan sa COMELEC. Grabe. Bastusan talaga siya ngayon. Ito po yung sa panahon ni Bongbong. Ito yung ligasiya ni Bongbong. Puro bastusan, mga tao niya, mga inapoy niya, puro bastos. Ito yung maisishare ko sa inyo. Sa ilalim po ng batas natin ay hindi po ang tanong kailan ba magiging mapunta sa HRET o House of Representatives Electoral Tribunal ang jurisdiction. So meanwhile, nais ko muna iangat yung balita na si Abante na ang
pinroklama nilang panalo. So, yan po. Nabasa nyo na? COMELEC upholds decision declaring Abante as Manila congressman. O yan. Hindi sinunod ang batas ng Supreme Court. Nilapastangan ni Garcia ang Supreme Court. How dare you are that you have the gall to say that Congressman Abante will be the true winner of the concluded election when in fact you are aware, fully aware, that all the commissioners and chairmen of the commission on election that the Supreme Court has already abandoned the old doctrine that the rule now, according to the Supreme Court decision that was decided on April 25, 2025 and handed down on June 19, 2025 is that the second placer is always a second placer and that second placer cannot be deemed to be the winner in case the winner is disqualified. It is because the truth is this. No matter how you want to project yourself, you are only a second placer, and it is a fact of life that more people do not want you to become congressman. Mas marami ang bumoto kontra sa iyo. Kaya hindi mo pwedeng ipagdikdikan, ipagpipilitan ang iyong sarili, Congressman Abante. Gone are the days, mahina kasi ang performance mo sa Quadcom. Puro ka lang puro pang api ang ginagawa mo, marami kang pinakulong doon. Ito po ang ligasiya ni Marcos sa ni Romualdez. Basahin natin ang balita. Manila Philippines, the Commission on Election in Bank has upheld the decision of the COMELEC Second Division to annul the proclamation of Manila's City 6th District Representative-elect Joel Chubaoy and to declare Benvenido Benny Abante Jr. as the rightful kakahiya. Kapal mukha mo. Nagsabi na nga, nag-utos na nga Supreme Court na hindi pwede ang second placer. Kapal ng mukha nyo dyan sa COMELEC. Dapat ang ginawa nyo, nag-defer muna kayo and let the Supreme Court decide kung gusto nyo. Matindi talaga itong COMELEC na to. Magkano ba binayad sa iyo, George Garcia? Magkano binayad sa inyo, mga komisyoner? Kay Komisyoner Maceda, ikaw politiko kay, hindi ka pure na abogado eh. Politiko kay. Kaya dapat sa susunod ang ilagay dyan sa COMELEC, yung hindi politiko. Jenny Bumagat, sino pang asa sa Supreme Court kung saan yan ang last resort ng mga taong humingi ng katarungan tapos bababuyin lamang. Tama po ang punto mo, Jenny Bumagat. Cyrus Estrada, di na maganda itong nangyari sa sistema ng batas natin. Jenny Boy Bahe, panalo talaga si Abante dyan kung naturalized born. Hindi pwede po yan. Hindi naman siya naturalized. Natural born po sa Jamie. Lagalog Bongasius. Mamerto, Lawrence, intindin mo kasi ang title ng topic ni Toto, Buwisit na COMELEC. Di ba? It means si Garcia ang tinitira niya. Ba't ano bang sinasabi niya ni Lawrence? Maria Victoria Sanchez, si Garcia po dapat pa-impeach, may sariling batas. Jillian Udal, bakit ganyan si COMELEC? Chair, hindi ba tayo alam, hindi ba niya alam batas? Si Jimmy Boy, si Rolando Algar, baka may alam si Abante sa baho ni Garcia. Malamang, Domineta Gonzalo, what kind of government admin do we have? Si Jenny Bumagat, hello attorney, sa panahon ngayon na iba ng mga batas kahit Supreme Court decision di na nilag tatanggapin pag hindi pabor sa kanila. Kaya nga may batas pero para walang gulo at agam ngayon. Jenny Boy Biyahe, hindi niya siguro inasikaso kung minor de edad pa lang siya. Hindi na kailangan niyan mag-asikaso po. Kasi nga automatic na siya, tatay niya automatic na. Sa batas po, pag ang tatay mo ay naturalized, hindi mo na kailangan kasama ka na sa pagiging Pilipino kung ikaw ay kung naging citizen ng tatay mo.
Cyrus Estrada, sunod-sunuran lang ang kumilik sa dikta ng politiko. Alam ko, dikta ito ni Kwan eh. Dikta ni Romualdez ito eh. Mamerto Lawrence. Sabi ko, totoo, hindi si Abante ang paggalitan mo, si Garcia. Ay, si Abante dapat, Mamerto, kung talagang magalang siya na tao, kung talagang pastor siya, dapat hindi niya tatanggapin yan. Dapat hindi niya idiin kasi ang katotohanan, hindi maalis na number 2 lang siya. Mas marami ang tao na ayaw sa kanya. So, Mamerto, tama ba ako? I'm calling on Abante to be a gentleman. Si Andrea Gueco, okay, Pastor Rodi Rabi. Okay, hanggang dyan naman po tayo at maraming salamat po sa pakipanood ninyo. At don't